Usapang engagement naman po tayo ngayon. So, kumusta naman po ang inyong pakikipag-engage sa inyong kapwa content creator? Kumusta po ang inyong dashboard? Berde pa rin ba or namumula na rin? So, pag-usapan po natin ngayong gabi kung gaano kahalaga ang pakikipag-engage sa ating kapwa content creator at kung paano mapapanatili na maging healthy at berde ang ating engagement or interaction sa ating dashboard. Kung gusto mong malaman ang sekreto ko, patapusin ang video na to at huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow. So, ito pong nakikita nyo sa screen, ito po yung aking performance, no? Na kung saan, tignan nyo naman pulang-pula at nagtataka kayo siguro kung bakit ganyan kababa at kung bakit pulang-pula yung aking dashboard dati. Dahil nga po sa nangyari sa akin, no? Na dahil sa nagawa kong pagkakamali sa aking pag-upload ng aking Reels, ayun, tinanggal po ni Meta yung aking kita sa ads on Reels. So, 4 na buwan akong walang ads sa aking Reels. So, papasalamat pa rin ako dahil ibinalik po ni Meta sa akin yun, no? So, tinanggal na niya yung aking violation at naging recommendable na po ulit ang aking profile. August 30 nung tinanggal ni Meta yung aking violation at August 31 nung naging recommendable na ulit ang aking profile. So, maraming salamat doon, Meta, dahil binigyan mo ako ng second chance at hindi ko na yun uulitin kung ano man yung ginawa ko. No? Sa susunod na video ko, i-share ko sa inyo kung ano yung nagawa kong violation, kung bakit ganun katindi. Umabot ng 4 months yung parusa sa akin ni Meta. So, ayan, balik po tayo sa engagement. So, ayan, makikita niyo po yung diferensya simula nung start ako, noong August 30, yan po, makikita nyo sa screen, pulang-pula yan. And after 2 days ng aking pakikipag-engage, no, ng aking pag-upload ng mga Reels, at nagkulay berde na nga po ang aking performance sa aking dashboard. And until now, kulay green pa rin po lahat ang aking performance sa aking dashboard. So, healthy pa rin po siya. So, hindi ko naman sinasabing pag namula na hindi na siya healthy. As long as wala kayong violation, wala kayong mga kung ano-ano dyan, naging problema, no? Healthy ang inyong profile or inyong page, no? So, yung kulay red na yan, para bang, yan yung kung paano natin na-maintain yung ating performance sa loob ng isang buwan. Nga po yung aking ginawa para mapanatiling berde ang aking dashboard, no? Panatiling berde ang lahat ng performance ko sa aking dashboard. So, ginawa ko po talaga dito ay tinatsaga kong isinusulat kung sino yung mga in-engagean ko, kung sino yung mga binisita ko, no? Yung kanilang profile or kanilang page. Sinusulat ko po kung sino. At sinusulat ko rin kung sino yung mga naki-engage din sa akin, yung bumalik, no? Kung sino yung mga masipag bumalik na naki-engage sa akin, na nanood ng aking Reels, nag-react at nag-comment. So, yan, nakalista po yan. Sinusulat ko po yan. At hanggang sa masanay na ako nakikita ko, ito lagi nakikipag-engage sa akin. So, ganun, binabalik ko rin po yung ginagawa nilang pakikipag-engage sa akin. So, ganun po, no? Kung ano po yung ginagawa nila sa akin, ganun din po ang ginagawa ko sa kanila. So, every time na makita ko, nag-notify na si ganito ay nag-like, nag-comment sa aking Reels, bubuksan ko po yun. Bubuksan ko po yung profile niya. Tapos, bago akong mag-reply sa kanya, doon sa mga comment niya sa akin, manonood muna ako ng video niya, ng Reels niya. At saka doon ako mag-like at magko-comment. So, parang ang mangyayari, cycle na po siya. Cycle, paikot-ikot na lang po siyang ganyan, no? So, hindi mapuputol yung engagement. Tuloy-tuloy ang engagement pag ganun po ang inyong ginawa. So, ayan po yung mga engagers nyo po na ganyan, yung nakakaintindi talaga kung ano ibig sabihin ng engagement, ay pahalagahan nyo po sila. Huwag nyo silang pababayaan. Alagaan nyo po sila. So, ayan po, no, hindi ako naniniwala dun sa sinasabi ng iba na kapag pare-pareho lang
daw yung nakiki-engage sa inyo, ay nagiging dahilan ito para maging pula ang inyong dashboard. Hindi po totoo yun. No, mas maganda nga po yun at patutuwa si Meta kapag nakita niya na nandyan yung, pare-pareho yung nandyan, no? Meron tayong matatawag na fans, no? Nandyan na sila lagi sa atin. Sila lagi ang nanonood. Sila ang lagi sumusuporta sa atin, nagpapatapos ng ating mga video, nagla-like at nagko-comment at pati na rin mag-share. So, malaking points po iyon, no? Na meron tayong nananatili talaga na mga engagers. Kumbaga, pwede na po natin silang maging fans, no? Tinatawag na fans. Pwede na po tayong magbuo ng fandom, di ba? So, hindi po totoo na kapag pare-pareho lang yung nakiki-engage sa atin, ay dahilan para maging pula ang ating dashboard. Huwag po kayong maniniwala doon. At payo rin po sa mga iba na gustong-gusto talagang magpapansin sa mga sikat na content creator, no? Choice niyo po iyan. Sige, kung dyan po kayo masaya, pero ito lang po ang masasabi ko sa inyo, no? Mas maganda po kung manatili kayo doon sa mga tao na nakiki-engage sa inyo, sa inyong mga engagers, sa inyong mga legit engagers, kaysa magpapansin kayo doon sa mga big content creator na sobrang imposible, no, para mapansin kayo. So, mapapansin siguro kayo pero hindi siya makikipag-engage sa inyo. So, good luck po sa mga gusto ninyong gawin, no, sa inyong account. Sana po may natutunan kayo at nagustuhan ng video na to. Maraming salamat sa panonood and see you in my next video. Bye!